Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Oktubre, 2025 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:51 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Chis Escudero na si Martin Romualdez ay nagdadala ng divisions. Opo. Ay sagutin po natin yan. Kasi nga, baka marami ang nadadala dyan sa ganyan. Propaganda lang po yan. Dinadivert niya ang issue. Oo nga, bakit pinag-aaway-away tayo, hindi ba? Madali po kasing sabihin na ganyan, at madali din makumbinsi ang tao para yung tao ay hindi na siya pansinin. Yung mga kalukuhan na ginagawa ni Chis Escudero, hindi na pansinin. Kasi nga, ang isinasaksak niya sa isipan ng tao ay may ibang tao, may tao na gustong pag-away-awayin tayo. Senators against senators, congressman against congressman, o senator against congressman, o kaya senator against media people. Ganun po yan eh. Yan po ang gustong palabasin ni Chis Escudero, na pinag-aaway-away lang tayo. Kung sino man yan ay isa doon, ang sinabi niya ay si Martin Romualdez. Ayan po hindi ba? Ang title ko po ngayon ay Chis Escudero said Martin Romualdez brought division. Senator against senator. Ayan po, hindi ba? Magandang pakinggan, hindi ba? Parang tama. Parang libre siya, hindi ba? Kasi pinag-aaway-away lang eh. Pero sasagutin po natin yan. Biblia po ang gagamitin natin. Katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, pag may narinig ako na isang salita, lalo na sa mga leaders natin, pag may narinig ako, pinipilter ko po yan ng salita ng Panginoon. O may pumapasok sa akin, agad-agad sa aking isipan, ano ba yung sinabi ni Jesus Christ dyan, patungkol dyan? At ito nga ang isishare ko sa inyo. Opo. Senator against congressman, congressman against media man, pinag-aaway-away tayo. Yan ang pinipilit ni Chis Escudero. Yan ang sagot niya doon sa mga paratang sa kanya. Pinag-aaway-away lang daw. Bring division nga eh. Yun ang sabi niya eh. Pero ano po talaga yan? Alam niyo po, sige, isir ko na nga, Matthew 10:34 hanggang 35. Ang sabi po ni Jesus Christ dito ang sabi po niya ni Jesus Christ, do not think that I came to bring peace on earth. Sabi niya, I did not come to bring peace but a sword. Sabi niya, espada, hindi ba? For I have come to set a man against his father, a daughter against his mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Do not think that I came
to bring peace on earth. Sabi niya, I did not come to bring peace but a sword. Ang sword po ay espada yan eh. Iyan po ay yung salita ng Diyos, sword, Sword of the Spirit, yung Word of God. I did not come to bring peace, sabi niya, but sword, sabi niya. Yung salita ng Panginoon yan. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Yan po ang sinabi niya. Kung minsan po, napakahirap intindihin. Pero po, kung katulad ko na binasa ko na yung Biblia, hindi lang 1,000 bisis yan eh. Opo. Kaya kabisado ko na po, basahin mo sa akin yung talata, lalo na sa New Testament, basahin mo sa akin ang 2 o 3 talata. Alam ko na po ang istorya dyan. Bakit ganyan? Opo. Alam ko na bakit sinabi yan. Alam ko na kung bakit sino ang mga kausap dyan o ano ang purpose niya, bakit sinasabi niya yan. Okay, ay kasi nga mahirap intindihin ito, ay mayroon pang isa na sinabi dito sa Luke, na i-record ito ni Luke. Sa Luke 12:51 hanggang 53. Babasahin ko lang po bago ko ipaliwanag, kasi mahirap pang ipaliwanag kung iisa lang ang witness. Ang witness kanina ay si Matthew. Pero dito, mayroon pang isang witness, si Luke. Kaya matibay po ito na talagang sinabi o talagang mayroong ganun. Mayroong ganung doktrina. Luke 12 verse 51 hanggang 53. Do you suppose that I came to give peace on earth? Sabi po ni Jesus Christ, do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all, sabi ni Jesus Christ, but rather division. Ayan po, hindi ba? Division eh. For from now on, 5 in one house will be divided, 3 against 2, and 2 against 3. Father will be divided between son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against her mother-in-law. Yan po ang sinabi naman ni Luke. Yan ang isinulat ni Luke na ito raw ang sinabi ni Jesus Christ. Yan po Kaya ay matatag na po yan kasi dalawa ang nagsasalita eh. Si Matthew at saka si Luke. Ayan po Pero ito si Luke, hindi naman nakasama ito eh. Hindi nakasama ni Jesus Christ ito. Maaring alam niya lang yan o nagtanong-tanong din sa mga tao. Tapos isinulat na yan. Kasi hindi po kasama si Luke sa doktor po ito eh. Hindi kasama doon sa 12 apostle. Hindi. Maaring napasama siya doon sa mga apostle later on. At nag-research siya. At yan nga, nagsulat siya. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, I did not come to bring peace, but I came to bring division, ang sabi niya. At hindi pwedeng magkamali na pagkatapos nun, mayroon pa siyang sinulat father against son, and mother against daughter. Hindi ba? Kaya hindi pwedeng
magkamali eh. Ano ba ang ibig sabihin yan? O ito nga ang ibig sabihin yan eh. Didiretsahin ko na. Kung ikaw ay na-born again, maiiba ang paniniwala mo eh. Kung ikaw ay nakumbinsi noong naghahayag sa iyo ng salita ng Diyos, maiiba ang pananaw mo. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Iyan po ang nakasulat sa Biblia, no? Nagre-renew po ang mind. At yun ang sinasabi natin na born again. Yung dati mong ginagawa, hindi mo nagagawin. Ayaw mo na. Ayaw mo nang gawin. Ayan po. Kaya, magtataka ngayon yung mga kasamahan mo sa bahay. Magtataka yung tatay mo. At yan nangyari din sa akin eh. Nagtataka. Ngayon, at aabot kayo doon sa diskusyon. Yung nga, division eh. Aabot kayo doon. Pero saglit lang yan. Sa umpisa lang yan. Pag nalaman nila na ganun ka na, ay hindi ka na nila, hindi na sila makikipagdiskusyon. Ngayon, maganda kung makumbinsi mo sila. Kung hindi naman, ay wala lang. Hindi ba? Pero there is a time na mayroon talagang division. Kasi nga magtatanong sila eh. Bakit ganyan ka na? Bakit ganyan na ang sinasabi mo? Kaya ipapaliwanag mo naman. Be ready eh, hindi ba? Be ready to explain your faith. Ang nakasulat po, be ready. Doon sa nagtatanong. Even in season and out of season. Kahit walang panahon eh. Kahit anong panahon. Walang panahon. Pwede mong i-explain yung natutunan mo. Kaya nga nagkakaroon ng division o mga discussion o debate. Yan po ang sinasabi dyan. Pero nga, inuulit ko saglit lang na panahon yan. Kung ayaw nilang maniwala, ay bahala sila. Walang pilitang po. Basta, na-explain mo na sa kanila kung ano yung dapat mong i-explain ng matyaga at malumanay, hindi ba? Ay bahala na sila. Kung ayaw nila, hindi sila kasama doon sa maliligtas. Alangan naman na ililigtas sila, hindi sila sumasamba, hindi ba? Alangan naman na ililigtas sila, wala silang pananampalataya. At wala po silang bayad. Hindi katulad ngayon na lahat ng galaw ng tao may bayad. Hindi ba? Cellphone, babayad ka sa cellphone eh. Hindi ba? Tatawag ka, sasakay ka ng taxi, babayad ka. Lahat may bayad. Pero ito po, yung faith, walang bayad yan. Kaya, bahala sila kung ayaw nilang maniwala. Yun po ang sinasabi dito ng Biblia. Ayan po hindi ba? Ngayon ay mayroon pa akong isisir sa inyo na hindi nakasulat yan. Para maniwala kayo. Pero parang other topic ito para lang maniwala kayo na talagang Jesus Christ bring division. Hindi na para maniwala kayo. Ngayon ay ang sabi po ni Jesus Christ patungkol doon sa mga disciples niya o doon sa gustong pumasok ng maging disciple niya o maging membro niya o maging apostle niya o yung ang tawag diyan ay mananampalataya eh. If you will not hate your mother and your father, you cannot be my disciples. Sabi niya eh. And even yourself, sabi niya, kailangang kasuklaman mo ang iyong sarili. Yun ang pangunahin po ng requirement na maging disciple ni Jesus Christ. And even yourself, sabi niya, you will hate yourself. Yan po eh. Yan po nakasulat eh. Kamumuhian mo ang iyong sarili. Ay totoo ba yan? Ay ako, mag-testify ako dyan na nangyari sa akin yan eh. Bakit? Ay kasi nga yung old self mo, yung dati mong ginagawa,
nagnanakaw ka, nangangalunya ka, nagsisinungaling ka, ayaw mo na yun. Hindi mo na gagawin yun. Nanluluko ka ng tao, ayaw mo nang gawin. Kaya you will hate yourself. Pag naintindihan mo yan, na oops, tika muna, ay ang sabi ng Biblia ay masama ang tao. Napakasama ng tao. All the intent and imagination of the man, nung ginunaw po ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha, nung kapanahunan ni Noah, ginunaw ang mundo dahil ang reason po ng Diyos, all the intent and imagination of the man is evil continually. Sabi po ng Diyos, ay ang tao noon ay nabubuhay ng 900 plus years. Just imagine, all the intent and imagination of the man is evil continually. Kaya nga kamumuhian mo ang iyong sarili. Even yourself, sabi ni Jesus Christ ay, you will hate yourself. Kung hindi mo kinamuhian ang iyong sarili, hindi ka magiging disipulo ko. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Kaya nga ito, bring division. Bakit nagiging bring division? Kasi nga ayaw mo na nung masama. At yan ang mangyayari talaga dyan sa Senado. Yung iba dyan na hindi naman senador for 6 years, wala pong corruption yan. Kasi nga, hindi sila senador At hihiwalay sila yun. O sabihin natin na for 3 years dahil nagpahinga sila. Kasi yung 2 terms, limit, magpahinga ka ng 3 years, hindi ba? Magpahinga ka. Adi wala kang corruption for 3 years po, hindi ba? Sila ngayon ang sikat dyan. At yung natalo, katulad ni Bam Aquino, natalo yan Katulad ni Pangilinan, natalo yan 6 years po yan. Wala sila sa Senado. Wala silang korupsyon yan. Iisa-isahin ko na Si Ping Lacson, 3 years yan, nagpahinga kasi term limit. Si Soto, nagpahinga din yan, 3 years kasi term limit. Si Bam Aquino, 6 years yan kasi natalo yan si Pangilinan din, natalo din yan, di 6 years yan. Wala silang insertion yan. Kaya pwede silang lumantad yan. Kaya division ngayon yan. Samantala, yung nakaupo ngayon, yung hindi, ay simple, 2016 po dyan po nag-umpisa yan Nung senador pa ng 2016 hanggang ngayon, ay kasi kung susumahin mo yan, 12 years po yan kung 2 terms sila Iyan po ang mahihiwalay sila. Kasi may korupsyon sila At ganun din sa mga congressman yan. May mga congressman na bago, nagpahinga, natalo, walang mga insertion yan. Kasi nga wala sila sa kongreso Kaya there is a division. Magdi-divide po yan. Hindi ba? Alangan naman na hindi sila nagnakaw, hindi sila gumawa ng insertion, ay papanig pa sila doon sa gumawa ng insertion. Hindi ba? There is a division. Yan ang sinasabi ko. Kaya ito si Chis Escudero, mali ang nilalakad niya nagdadala daw ng division, nagdadala daw ng yung war yan Ang tawag diyan pag-aaway-away o disorder, hindi ba? Ano ba ang away-away? Fight, hindi ba? Fight against each other. Ano po ang sinabi ni Santiago? Ni James, sabi niya, ano ba ang nagsanhi ng fight nyo? What causes fight among you? Sabi niya. Ang nagkukos dyan sa kanya, because you want something, but you cannot attain it. Sabi niya At dyan nagsisimula ang away. Ayan na nga pa Hindi ba? Normal lang po yan. Chis Escudero, normal lang yan. Pero nga, ang
ang kinakatakutan ko dito, baka madala niya yung ibang tao. Na oo nga, bakit pinag-aaway-away lang tayo? Hihinto na sila. Pero dapat hindi ihinto yan. Labanan po natin ang korupsyon. Kasi hindi naman tayo tutulungan po ng Diyos kung hindi natin nilalabanan May gagawin ka, hindi ba? May gagawin ka para mawala yan. May gagawin po ang tao. Lahat po ng kababalaghan ni Jesus Christ na pinakita, lahat po yun ay may ginawa yung tao. Yung he turned water into wine, anong ginawa ng tao? Nilagyan mula ng pinuno yung banga. Yung banga, pinuno ng mga tubig. 30 ata yun 30 na banga. Lagyan nyo muna ng tubig hanggang doon sa brim. Nilagyan. Tapos dinasalan niya, hindi ba? Nagkaroon ng wine. Na ngayon lang nila nalasahan na napakagandang wine. Hindi ba? Nung binuhay niya si Lazaro, hindi ba? Nung binuhay niya si Lazaro, ay 4 na araw na ata yun na nakalibing doon Ay ang sabi niya, tanggalin niyo muna yung bato. Hindi ba? Ipihit niyo yung bato. Ay simpre, mabigat po na. Yung bato na yan yung takip Mga kuiba kasi ang noon. May ginawa ang tao. Ano ang ginawa ng tao? Pinihit yung bato. At sinabi niya, Lazarus! Sabi niya, Lazarus, come out! Sabi niya, hindi ba? Lumabas. Hindi ba? Lahat po ng mga kababalaghan ni Kristo ay may ginagawa ang tao. Yung pinakain niya ang 5,000 katao, hindi pa kasama ang babae doon at saka mga bata. 5,000 katao. Ay paano pakakainin yan? Ay kahit na yung ay 1 taon daw na sweldo nung isang disipulo, hindi pa sapat 1 taon na sweldo, hindi mapapakain ang 5,000. Ay pero mayroon nung yung pastol, hindi ba? Bata, hindi ba? Batang pastol, may dala-dala siyang pagkain niya. May ulam at saka siguro kung ano yun, yung tinapay. Ibinigay niya kay Jesus Christ at dinasalan. Marami, naging marami. May gagawin po ang tao. Ganon din po tayo. Kaya nagkakaroon po ng division yan. Kasi yung ayaw talaga sa korupsyon, lalaban yan lalaban yan. Hindi ba? Kaya ano ang sinasabi ni Jesus Escudero? Nagbibigay daw si Romualdez ng division. Ay tama po yan. Tama yan. Kasi nga, magdi-divide talaga magdi-divide. Ang hindi lang natin alam kung talaga ito si Romualdez ay involved din. Pero ang kaso hanggang ngayon, wala pang matibay na witness o ebidensya Kaya sa ngayon, ang tatamaan lang muna ay sila Chis Escudero. Kasi, si Joel Villanueva, hindi ba? Kasi Bulacan hindi ba? Ayan po, hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po inuulit ko lang si Jesus Christ mismo, sinabi niya, I did not come to bring peace, but division, sabi niya. Ayan po sige po mga kababayan, mga minamahal, hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.